Nandito ako sa loob ng apartment. Naglilinis ako. Pagkatapos sabi ko pupunta ako sa Beaver Lake. Puntahan ko sana yung overlooking. May konting hike mula sa Beaver Lake, magpa-park ka, tapos mag-hike ka lang ng konti papunta sa overlooking. Kung saan matatanaw mo yung downtown. Kaya lang, umulan naman pambihira. Ano ba yan? Oh gosh. Oh gosh. Natatawa pag isasabi akong oh gosh eh. Up, on naman. Okay. Okay. Kailangan natin daming fingerprint dito sa harap eh. So kailangan natin punasan. Maingay pa rin? Hindi pa ako mabilis yan ha. Maingay pa rin ha. Kasi sa mga bagong manonood po, naglagay ako ng door seal sa mga pintuan ko, even sa trunk, sa harap at likod. Hoping na mabawasan yung ingay. Pero maingay pa din eh. Mabagal pa yan ha. O siguro lang talaga na masyado mong maririnig yung ingay. Kasi nga walang makina eh. I mean, iba pag may makina parang hindi mo masyadong mapapansin yung ingay ng hangin o yung ikot ng gulong dahil nga distracted ka rin sa makina o kaya nakasanayan mo na yung tunog niya, no? Siguro talagang ganito. Kasi walang ibang ingay eh. kung hindi yung gulong lang eh. At saka yung wiper. But anyway, sa mga mag-unsubscribe po at mag-unfollow, hindi nyo na po kailangang i-announce. Pindutin nyo lang yung unfollow o unsubscribe. Okay na po yun para makapag-move on na kayo. Tapos, alam nyo yun, magawa nyo na kung ano yung gusto nyo. No need for announcement. Kasi unang-una po, hindi ko rin naman alam talaga na nakasubscribe din kayo. 'Di ba? Oy, punta nga pala ako dito sa Maxi dahil ang ninang ay nagpapasabay ng bigas dahil last day daw ng sale ngayon ng bigas eh. Tubig, hindi ko lang alam kung naka-sale din. Pero bilihan natin siya ng tubig. Bibilihan ko pala siya ng tubig at bigas. Bibilihan, hindi sa akin yung pera. Ano lang, kumbaga, nagpapasabay lang. Napakasarap ng simple lang yung buhay mo. Ganun lang, di ba? Natutugunan yung pangangailangan mo sa araw-araw. Let's just be happy. Yun lang, siguro. I think, at huwag natin problemahin yung problema ng iba. At iwasan natin yung pagkakalat ng hindi magaganda, yung paninira sa kapwa natin. Di ba? Ano ba yung nabasa ko? Kung umupo ka sa isang mesa, at yung mesa na yun ay pinag-uusapan yung taong wala ron, mag-ingat ka. Kasi sa oras na tumayo ka sa lamesa na yon, ikaw naman yung pag-uusapan nila. Ako wala. Ano na ako ngayon? Naka-shutdown yung tenga ko, tsaka yung nararamdaman ko, yung damdamin ko. Pagdating sa mga hindi magandang kwento. Pagdating sa mga chismis. Lalo na dito sa comment section, no? Kaya block na natin ang i-block yung mga yan dahil wala, kumbaga, wala ka sesyo sa buhay. Oy, gulong. Winter tire. Citron. Okay kaya ito? Mas okay sigurong bumili ng ganito. Lemon seasoning. Kaya lang, totoo ba to? Filtered water, concentrated lemon juice, citric acid, natural lemon flavor. Ewan. Sardinas. Masarap ba to? Gusto mag-sardine diet eh. Maganda yung oil lang eh. And vegetable oil. Yung ganito lang oh. Pero syempre titingnan mo yung ingredients. Meron akong hinahanap na masarap na apple cider vinegar. Kaya lang medyo
Medyo may kamahalan siya, pero masarap siya. Ito, $6 pala to. Ito. Uy, sorry. Try nyo. Ano siya, organic. Kaya, good for your health daw. Pagkain ba talaga to? $8? Doktora Isa Pole Thai Coco. Ito siguro yon. What? Ano lulutuin to? Lalagyan mong tubig tapos i-microwave mo. Wala step. Nakakatakot. Akala ko pang display. Masarap kaya? Mark Angelo sausage Rapini Parmigiano. Kasi hindi mo alam minsan kung ano, nadadala ako bumili ng sausage. Madami-dami na rin ako nabili na parang hindi nagustuhan yung lasa. $20. Ito pang kaldereta. Ito. Makaselo. Isa lang. Kala ko madami. 18. Grabe, no? Ito, 18. Ayay. Sakit. Mahal ng steak. Sa trabaho ni Madam, yung isa sa mga kasama niya sa trabaho is nagtitinda ng ng mga ganyan steak. Ito pala ang tubig. Ay, tubig. Ayun nga pala, tubig. Ito yung bigas na ka-sale. $14.88. 6 na piraso. Isang client. 1 2 3 4 Lactancia salted $9.49. Eto unsalted. Ano ba dapat unsalted? Semi salted. Eto. Kasi pag nilagay ko sa steak, yung salted, pag nagluto ako ng steak, gagamitan ko niyan, 'di ba? Tapos pag gumawa ako ng gravy, so pag minsan hindi nakakalimutan ko, lalagyan ko pa ng pampalasa, ang alat na. Kaya eto na lang. Demi-sel. Nakabili na ako ng tubig at bigas. Wala akong phone number ng aking pagbibigyan. Ano ba yan? But anyway, siguro gagawin ko, mag-aantay na lang ako ng lalabas na tao sa harap ng bahay niya, sa harap ng apartment. Pagkatapos yun, tsaka ako papasok. Pwede naman yun eh. Si Ninang pala, dati nabanggit ko na wala siyang kasama sa bahay, di ba? Kasi yung anak niya nasa Toronto. Pero ngayon, yung anak niya nandito na sa Montreal at I think may trabaho na yata dito. Siguro every weekend umuwi sa kanya kasi nga naka-stay in sa sa trabaho as caregiver. So kahit paano may kasama na siya. Meron kaming ulam, paksiw. Parang masarap yung sabaw ng paksiw tsaka pritong manok eh.
Kaya bili tayong KFC. Fried chicken pala, fried chicken, sorry. 2 for 12? Talaga? Kamali ako ng order. Ano ba yan? Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished. Iusin ko nga muna itong sasakyan. Nakabalandra ako rito. Saan si Ninang kaya? Okay, thank you. Thank you. Yeah, thank you, thank you. Ay! Nagdo-doorbell ako sa iyo. Ikaw ba yun? Oo. My God. Paano nakarehistro mo wala ba nako? Mayroon lagi na nagkakuha sa akin noon. Kaya ano? Magpapabukas na. Teka lang. Kunin ko yung tubig mo. Ay, bukas ang pinta. Oo, bukas na. Ini-ignore. Ano yun? Pero ito siya Ninang ko. Huwag hindi niya kasi alam na darating ako eh. Sige, Ninang. Kailangan ko naman ngayon ibenta to para pambili uli ng tubig niya. Ilan taon na ba si Ninang? 72? 73? Buti na lang yung anak niya nga nakalipat dito, no? Mahirap tumanda na mag-isa rito. At maintindihan mo yung concern ng mga nandito sa Canada na dapat talaga paghandaan mo yung retirement age mo. Kasi nga, pag nag-retire ka at hindi maayos yung pension mo, ikaw din talaga yung magsasuffer. Hindi ko lang alam kung malaki yung kinalaman ng homelessness dito, especially dun sa mga senior citizen, kasi maraming may mga edad na sila yung mga homeless dito. Tumatanggap ng pensyon pero hindi sapat. Imbis na ipambayad mo sa pang-upa, pang-intindi mo na lang sa pagkain mo. Merong housing yung Canada na ino-offer, parang subsidized, kaya lang mahaba yung waiting list. Swerte mo pag matawagan ka agad nila within a year, makuha ng kaagad nila ng bahay. Mas maganda kung ganun. Nung nagbayad ako, nung kumuha ako ng life insurance, ang tanong nung broker, mahaba ba yung buhay nung mga ninuno mo? Oo, mahaba naman kako. Kasi may mga lola ko nung panahon na yon na 70 years old na eh. Naglalakad pa eh, di ba? Kumbaga, mahilig pa magpupunta sa kung saan kanto eh. Merong 75 na rin. So, sabi ko, mahaba yung
yung buhay at I don't know kung siguro sa genes ng family, sana tumatakbo sa genes ng family yun, no? So, naitanong ng ano yun, naitanong nung broker kasi nga, pwede akong kumuha ng parang fix na magbabayad lang ako for 20 years, pagtapos nun, stop na. Kung mahaba yung buhay mo, maganda yon, sabi niya. Pero, kung maiksi lang yung buhay nyo, ibig sabihin hindi ka abot ng 70 o 80, mas maganda raw kunin mo, is yung ano, parang yung, paano ba? Lifetime ka magbabayad, pero maliit na halaga. So, mamimili ka. 20 years na medyo mahal o lifetime na medyo mura. Kaya, ayun. Pipili ka accordingly. 'Di ba? At sana ma-wish mo na totoo yung gusto mo mangyari, na humaba yung buhay mo. Importante yan, no? Insurance nang sa ganun is hindi mo maiwanan yung mga mahal sa buhay mo na nagdadalamhati na baon pa sa utang, 'di ba? Poproblemahin pa yung ipang papalibing sa iyo. Double ano yun, kumbaga double jeopardy. Hindi. I mean, double pa sakit di ba? Emotionally and financially. Mali na order ko. Kainis. But anyway, ciao. Ciao, Marco. Kain na tayo at pahinga na. Akala mo pagod eh. Kaya ito pala yung pagkakamali ko sa KFC. Dapat hindi ito in-order ko. Dahil bihira na ako kumain nito. Dapat ito lang. Butong ba? Everybody needs a break like sometimes. Ang di atay ah. What's the rush?